Sinasabi po ninyong General Torre, ang alam po natin ay matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Pag sinabi pong tiwalag sa Iglesia ni Cristo, hindi na po yan kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yung mga hindi matitino, yung mga nakagawa ng pagkakasala, yung mga paglamag talagang itiniwalag eh. Grabe. Ang di daw matino sa INC ititiwalag. At sabi nila, si General Torre, Matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. ibig ba sabihin, Yung mga hindi matitino, yung mga nakagawa ng pagkakasala, yung mga paglamag talagang itiniwalag eh. kung gayon, nangangahulugan bang siya ay hindi matino? Bakit sa kabila ng pagtiwalag na para sa INC ay hindi matino, itinalaga siya bilang manager ng MMDA? Tatayo bilang bagong general manager ng MMDA si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Yung pagtiwalag kay Caramel Madriaga dahil sa kasalukuyang kaso. Ngayon, ang tanong, kung ang pinagbatayan ng INC tatag ni Felix Manalo ay ang kaso ni Madriaga na kidnapping, di ba alam ng karamihan na kahit si Senador Rodante Marcoleta ay may kasalukuyang kaso sa COMELEC at sa Sandigan Bayan? Tanong, kung si Madriaga ay natiwalag dahil sa kaso, si Senador Rodante Marcoleta merong kaso pero hindi natiwalag, anong pamantayan ang sinunod ng Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo? May sekreto na nabunyag kung bakit si General Torre na ngayon manager sa MMDA ay natiwalag. Ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, and ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his region na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's a natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Ang INC ay very anti-katoliko at sa kanilang pagiging anti-katoliko, abay nagsusuwagan ang kanilang atake sa ating pananampalataya. Panoorin ninyo ang buong video. Kumusta? Welcome sa lahat ating mga suking taga-subaybay at inaniyahan natin ang lahat. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Makatulong kayo sa ating isinagawang evangelization kung i-share ninyo sa mga kapwang Katoliko. Lalo na napaka-importante ang ating talakayang ito, mga kapatid. Dahil sa unang pagkakataon, madiscover ninyo ang napaka-anti-Catholic na tuligsa sa INC at yung mga personal na tuligsa ng mga kaanib sa INC, lalo na sa The Revealers. Pagkatapos, nagsusuwagan pala batay sa kanilang mga pasugo magasin. Meron tayong mga pasugo magasin sa iba't ibang taon, mga kapatid. Grabe, nagkasuwagan talaga sa kanilang banat sa simbahang Katoliko. Kung saan man kayo nagsubaybay at nanood sa ating live streaming, inaanyayahan natin, huwag kalimutan na i-comment kung saan kayo nakabase ngayon, para alam natin kung saan nakaabot ang video sa ating pagtatalakay ngayon. Ang ating banal na layunin sa live na ito at sa ating channel, hindi
ay tulad sa ginawa nila na grabe talaga personal na atake na sa grupo ng The Revealers. Pero napansin niyo mga kapatid na kahit personal na atake itong ginawa ng The Revealers, alam niyo ba? Ngayon, wala na talaga silang video na bago sa kanilang channel. Sisilipin muna natin ang channel nila. Mapansin ninyo na ako ang kadalasang topic sa channel nila. Yeah? Ito, Davi Banat. Pero wala na silang bago ngayon sa The Revealers. Ako ang isa sa mga binanata nila sa kanilang channel. Wala na silang bago. Matagal na, wala nang bago. Pero grabe ang kanilang pagtuligsa. Personal talaga. Okay, pakinggan natin yung mga personal nila na atake. Sasagutin natin punto por punto. Muli po nating sasagutin si Wendell Talibong, isa po sa matandang dragon sa punto por punto, na ngayon po ay tatawagin nating pondo por pondo, sapagkat sa bawat gawa niya ng content, yan po sa kanilang punto por punto, ay naglalaman po na ikaw ay makapagko-comment kung ikaw po ay nakapag-subscribe at ito po ay may bayad. Mga kapatid, kung napansin ninyo, sasagutin daw nila at ilalantad yung kasinungalingan ko. Pero sino ba ang nalantad ngayon? Ha? Una, gumagamit sila na tinatawag na ad hominem fallacy. Tinatawag nila kung ano daw, matandang dragon. Ayon pa nitong kaanib sa INC, mga kapatid. Sa pagkakataon pong ito, sasagutin po natin ang kanyang sinabi sa Pasugo, 1977. Sandali muna. 1977. Balik natin. Muli po nating sasagutin si Wendell Talibong, isa po sa matandang dragon sa punto por punto, na ngayon po ay tatawagin nating pondo por pondo, sapagkat sa bawat gawa niya ng content, yan po sa kanilang punto por punto, ay naglalaman po na ikaw ay makapagko-comment kung ikaw po ay nakapag-subscribe at ito po ay may bayad. Okay, mga kapatid, tatanungin ko kayo. Dahil sabi nila, ilalantad ang kasinungalingan. Sino ngayon ang nalantad? Bakit? Totoo ba yung sinabi niya na hindi ka makapag-comment sa channel natin ngayon at hindi ka pwedeng mag-subscribe kung hindi ka magbayad? Kayo, ano ang masasabi ninyo? Ilalantad daw nila ang kasinungalingan ko. Pero sinabing, hindi daw, kaya ang punto por punto ay ginawa nilang pundo por pundo. Una, na punto mga kapatid. Sa halip na sagutin nila yung issue doctrinal. Punto por punto. Ang ilang kaanib, lalo na itong The Revealers, YouTube channel, wala namang bago ngayon dahil baka pinipigilan na sila ng INC. Lumihis sa usapan sa pamamagitan ng ad hominem fallacy. Ano yung ad hominem fallacy? Yung pag-atake personal imbes na sasagutin yung argumento. Di ba? Ako raw ay matandang dragon at pilit nilang binabaluktot yung punto por punto bilang pundo por pundo. Dahil may kasama silang aligasyon na hindi daw kayo makapag-comment and hindi daw kayo makapag-subscribe kung hindi kayo magbabayad. Isipin niyo, nagawa nila yung pagpakalat ng naturang aligasyon. Kayo, tatanungin ko kayo na nagsubaybay ngayon, totoo ba na kailangan kayong magbayad para mag-subscribe sa punto por punto o kaya sa akin channel? Walang bayad ang pag-comment, walang bayad ang pag-subscribe, at walang patunay itong paratang nila.
Kaya sino ngayon ang nalalantad kung sinabi nilang ilalantad nila ang kasinungalingan sa pagsimula pa lamang nila, sila mismo ay nalantad na nagsisinungaling. Kung totoo at matibay ang kanilang panindigan, bakit? Personal ang atake nila. Yun ang iniuna nila. Imbis na sagutin nila yung argumento, sagutin nila batay sa talata at lohikal na punto na ilalantad talaga nila. So, ang ginawa nila, atake personal. Tatak na ba yan sa kaanib ng ANC? Ang ganitong taktika mga kapatid ay karaniwang sinyalis ng ano? Ng kawalan ng sagot sa mismong isyu. Kaya dahil di masagot ang isyu, yon, nag-imbento ng aligasyon na hindi naman totoo na sila mismo ang nalantad. Sa isang matinong talakayan mga kapatid, ang katotohanan ay hindi dinadaan sa paninira, kundi sa malinaw na paliwanag at matibay na ebidensya. Kaya hamon ko muli, sagutin ang mga argumento. Huwag personal na atake. Dahil yung pamimersonal ninyo, abay, naglalarawan yan sa siktang inaniban niyo. So kung may mali, lalo na sa sinabi ko, ituwid ito gamit ang ebidensya, gamit ang inyong argumento, hindi yung paninirang puri na lang, di ba? Oh, imagine, ilalantad ang kasinungalingan pero sila mismo ang nagsinungaling. Bakit? Isa po sa matandang dragon sa punto por punto na ngayon po ay tatawagin nating pondo por pondo sapagkat sa bawat gawa niya ng content yan po sa kanilang punto por punto ay naglalaman po na ikaw ay makapagko-comment kung ikaw po ay nakapag-subscribe at ito po ay may bayad. O, di ba? Ikinakalat talaga nila yung aligasyon na yan na hindi ka makakapag-comment, hindi ka makapag-subscribe pag hindi ka nagbayad. Saksi kayo mga kapatid, libre ang pag-subscribe sa YouTube. Walang bayad para magiging subscriber ng isang channel, lalo na sa channel ko. Libre itong gawin at hindi ito nangangailangan ng pera para bayad. Di ba? Hindi rin required ang pagiging subscriber para makapag-comment. Sa normal na setting mga kapatid, ng karamihan sa mga YouTube videos, basta makalagin ka lang sa YouTube, sa Google account, para maaari ka na mag-comment. Kahit hindi ka subscriber sa channel, di ba? Libre ang pag-subscribe. Hindi ito kailangan na may bayad. Taliwas sa pinalitaw nitong kaanib ng INC na kailangan may bayad para magiging subscriber. Kadalasan, kapag mag-comment ka, kahit hindi ka subscriber, pwede kang mag-comment, di ba? O, ngayon, pagpatuloy natin. Sa simula pa lamang, sino na ang nalantad? Okay, patuloy natin. Sa pagkakataon pong ito, sasagutin po natin ang kanyang sinabi sa Pasugo 1977. 1977 ba, Kuya Proton? O, yan. Dito muna napunto mga kapatid. Kung sasagutin ninyo gamit ang Pasugo na ginagamit ko, dapat handa kayo at malinaw kung aling issue ang ginagamit ko. Pansinin ninyo. Nagtatanong pa sa kasama kung anong pasugo yung ginagamit ko. Hindi siya sure kung ito ba'y 1977. Pinakita na may duda siya kung anong pasugo ang ginamit ko. Research muna pag may time. Dapat mag-research muna para handa. Opo kuya, February 1977 po. Sa pahina 7 na di umano batay po sa matandang dragon na si Wendell Talibong
na ito raw po ang stand ng ministro na si kapatid na Tomas Katangay batay po sa ipinaliliwanag ni Wendell Talibong. Kuya Proton, ano po ba ang nilalaman ng aklat diyan po sa 1977 February issue sa pahina 7 o pahina 7? Ito po, Kuya Robin, i-play muna natin yung sinabi ni Talibong na pandaraya para maipagkumpara natin kung ano talaga ang nakalagay. O, yun. Iparinig daw nila kung ano ang sinabi kong pandaraya. Okay, tingnan natin. Kung ano ba daw umano yung sinabi kong pandaraya. Sa pasugo. Makikisuyo pong paki-play po muna. Balikan lang natin ng konting-konti. Think ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yan. Yan, napansin po ninyo kung ano yung... Ang binasa po niya ay mula po sa Pasugo, date 1977. O, yun. Kinonfirm niya na nabasa ko mula sa Pasugo. Ang tanong, ba't sinabi nilang pandaraya yon? Kung kinonfirm nila na nabasa ko galing sa Pasugo. Ang pandaraya, yung gumamit tayo ng Pasugo na hindi naman mabasa yung quotation na ipinalabas natin, di ba? Oh. So, kinonfirm pa nila, quotation ang nasa Pasugo nila. Pero bakit daw sinabing pandaraya yon? February sa page 7. Ang kanya pong naging konklusyon, ito po ang stand ng author ng Pasugo na isang ministro. O, yun daw umano ang konklusyon ko. Ba't di nyo ituloy yung video? Meron bang sinabing konklusyon na stand yan? Ang sabi ko, si San Ignacio sa Antioquia, kotisyon iyon sa Pasugo ninyo kung saan nakasulat na si San Ignacio ng Antioquia ay alagad ni San Juan Apostol. Bakit po ba pumunta tayo sa isyong yan? Dahil gusto nilang ipalitaw na si San Ignacio, mga kapatid ng Antioquia, ay founder daw ng simbahang Katoliko. Wala naman tayong mabasa batay sa kasaysayan. Yun ang konklusyon nila. Yun ang malinaw na pandaraya. Pero, ang nasa kotisyon ng kanilang Pasugo, si San Ignacio, obispo ng Antioquia, alagad ni San Juan Apostol. Iyan ang nakasulat. Hindi ko dinagdag, hindi ko binago. Binasa ko lang yan. Pero ang mas mahalaga, nang nailathala yan ni Mr. Tomas Katangay, ang kotisyon sa Pasugo, hindi ito tinututulan mismo ni Mr. Katangay. Hindi niya kinontra, hindi niya dilagyan ng disclaimer. Ibig sabihin, pinapayagan niyang mailathala bilang lehitimong historical reference. Kaya challenge natin, lalo na sa The Revealers. Sige nga, i-reveal ninyo. Saan na bahagi sa naturang Pasugo na tinututulan ni Mr. Katangay? Tinututulan ni Mr. Katangay na sinabi niya, hindi totoo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Wala kayong mabasa. Kaya ang tanong ay hindi tungkol sa akin at hindi rin invento ng stand. Ang tanong ay simple. Bakit inilathala sa Pasugo ang pahayag na si San Ignacio ay alagad ni San Juan? Kung ito raw ay mali. O, kung ito raw ay hindi dapat paniniwalaan. Kung mali pala,
bakit hindi kinurek? Wala kayong mabasa na kinurek yan. Lalo na ni Mr. Tomas Katangay na siya ang nag-quote mismo sa naturang aklat. Kung totoo, yung nalathala na yan, na quotation, bakit itinatanggi nila at sabihin, nagsinungaling daw ako, nandaraya daw ako, na binasa lang natin. Kapag wala nang masagot, mga kapatid, napansin nyo, kapag wala nang masagot, batay sa ebidensya na ipinakita natin, abay nauwi sa atake personal at pang-iinsulto. Tatak na ba yan sa pagiging kaanib ng INC? Tanong lang Pero tandaan ninyo, ang katotohanan ay hindi pwedeng bumagsak sa pamamagitan ng personal na atake. Kung may kontrahin ninyo ang nilalaman sa naturang pasugo, ipakita ninyo na tinututulan yan ni Mr. Tomas Katangay. Hindi, yung pawang na lang, personal na atake. Eto, binasa nila. Eto, pakita ko sa inyo mga kapatid. Ito naman, wala tayong dinagdag. Ito talaga ang binasa nila, Nasa kanilang pasugo. Kotisyon yan. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After the New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. Those false teachers were denounced by believers like Ignatius, 107 Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Anong lalabas na punto diyan sa kotisyon nila? Malinaw na ang kotisyon na ito, yung hindi daw naniniwala na si Kristo ay Diyos, mga erehe. Tanong, mabasa ba sa pasugo na sinabi ni Mr. Tomas Katangay, hindi totoo na erehe ang naniniwala na si Kristo'y hindi Diyos? Wala kayong mabasa niyan. Mabasa ba sa naturang pasugo na sinabi ni Mr. Tomas Katangay na hindi totoo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol? Sabi sa mga taga-INC, The Revealers, ang konklusyon ko daw, yan ni Tomas Katangay. Ayon sa ilang mga kaanib ito ng INC. Tandaan ninyo sa usapin ng Pasugo 1977, ang nagsulat si Mr. Katangay. At pinilabas nila na nag-conclude daw ako na iyon mismo ni Mr. Katangay. Mali yun. Hindi ko sinabi na yun ang stand ni Mr. Tomas Katangay. Ang sabi ko, kotisyon niya yon. Ang malinaw kong sinabi, may kotisyon si Mr. Tomas Katangay. Iyon ang sipi. Hindi automatikong paninindigan. Pero ano ang puntong ito? Ang punto dyan, mga kapatid, tinututulan ba ni Mr. Katangay yung kotisyon na si San Ignacio ay alagad ni San Juan? Kung mali ang siniping pahayag, dapat kinontra at nilinaw yan ni Mr. Tomas Katangay, pero wala kayong mabasa. Pero walang pagtutol, walang pagtanggi, walang koreksyon. Di ba? Okay, tuloy natin mga kapatid. Si kapatid na Tomas Katangay. Ngayon, aalamin natin
sa kanyang bahagi pa ng pangungusap, ano talaga ang stand ng pasugo batay sa kamangmangan o alam ni Wendell Talibong. Pakinggan pa ninyo. Oh, so napansin ninyo mga kapatid, no? Eto'y kaanib ng iglesia ni Manalo, ha? Pero sa kanilang side, puro na lang talaga ad hominem. Kamangmangan ni Wendell Talibong. Oh, pero nahirapan talaga sila sa isyung ito. Ha? Oh. Puro na lang atake personal, napansin ninyo, at imbento ng aligasyon na wala namang ebidensya. Imagine, nagpapabayad tayo sa mga subscribers, nagpapabayad tayo sa mga nag-comment, wala namang ebidensya. Ganon na ba talaga kadali magtapon ng aligasyon ang kaanib ng INC ni Manalo kahit walang ebidensya para lang ipalitaw na sila'y tama? Tuloy natin. Kuya Robin. Balik mo doon, kuya. Ay. Opo, Kuya Proton. Sige po, tuloy po muna niyo si Talibong po. Ano yan? So, siguro, ngayon lang nila narinig na may kotisyon sila sa kanilang pasugo. Napansin ba umano kung ano yun na pasugo? Ngayon lang daw po natin narinig. Ang totoo, kahit na mayroon po kayong putulin na pasugo, ang aming tinitindigan, doon sa pasugo, mayroong quote talaga mula doon sa mga nagtatanong at bago sagutin, yung tanong nung nagtatanong, i-quote muna yung tanong at stand nung nagtatanong when Parang nawala na, naligaw na siya sa pahayag. Ikukot muna yung tanong at stand. Ang pinag-usapan natin dito, yung quotation sa aklat ni Roberts na kinot ito at may historical na pahayag na si San Ignacio at Policarpio, mga alagad ni San Juan. Wala kayong mabasa sa pasugo ninyo na tinututulan niya ni Mr. Tomas Katangay. Ni sinabi ni Mr. Tomas Katangay, hindi totoo ang sinabi ni Roberts na si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Wala kayong mabasa niyan. Kaya nga ginamit natin yung quotation na yan dahil nasa pasugo ninyo. Okay, tuloy natin. Wendell Talibong. Meron pang bahagi, Kuya Proton, pakinggan pa natin. Napansin nyo? Oh. Robert, page 5. So, ibig sabihin, citation yan doon sa librong ginawa ni Robert. So kung kinumpirma nila dito mga kapatid na ang binasa ko ay citation galing sa aklat ni Mr. Robert na wala namang pagtutol ang author na si Tomas Katangay, paano nasabi nila na dinaya natin ang pagpahayag batay sa naturang quotation? Di ba? Okay, tuloy natin. Okay, Kuya Proton, pakita na po natin, ihayag na po natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong. Dito na naman, pansinin niyo mga kapatid na puro talaga atake personal. Ihayag na natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong. Bakit daw? Nagsisinungaling ako? Dahil siya naman po ay walang aklat o walang pasugo. Ipakita po ninyo yung... Yan. Wala daw akong pasugo. Sige. Paano mo na siguro na wala ako? Ito. Di ba ito ang binasa ninyo? Ito sa hawak ko. Ang kapal. 1977 lahat ito na pasugo. Pagkatapos sinabing, wala daw akong pasugo. Ngayon, sabi pa niya, ihayag natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong. Sapagkat wala naman siyang pasugo. Ang pahayag nitong The Revealers, sila mismo ang na-reveal. Sino ang nagsinungaling? Wala raw akong hawak na pasugo, wala daw akong kopya na 1977 ni Tomas Katangay. Ito ang pinakita, kayo ang wala. Bakit? Diyan lang kayo sa PDF nangunguha.
pansinin ninyo mga kapatid. 1977, si Tomas Katangay ang nagsulat. At tahasang, kung sinabi ninyong wala akong pasugo na nakita naman ninyo ngayon mga kapatid, hawak ko ang pasugo, hawak ko ang ebidensya, kaya may hawak akong aktwal na kopya ng pasugo. 1977, sinulat ni Mr. Tomas Katangay. Ngayon, kung sabi nilang ihayag nila ang kasinungalingan ko sa pagsabi nila na wala akong kopya, at ngayon na ipakita ko, ang tanong, sino ang nahayag na nagsisinungaling? Di ba? Ipinakita ko mismo dito sa live. Ibig sabihin, may patunay, may physical na ebidensya, at may pagpakita, presentasyon sa publiko. Pagkatapos, ang dali nilang nag-conclude, wala akong kopya. Kung sinabi nilang wala akong kopya, samantalang naipakita natin mga kapatid, yung binasa natin, dito sa live, sino ngayon ang nahayag ang kasinungalingan? Di ba? Aber? Well, hindi ko kasalanan kung ayaw nilang tanggapin ang dokumento na kontra talaga sa kanilang aral. Hindi ko ito imbento mga kapatid. Yung nakasulat at kotisyon sa pasugo, ito'y sariling publikasyon ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Hindi ito opinion. Ang ipinakita ko kundi original na sipi ng kanilang pasugo. So, ang tunay na pahayag, ang tunay na nahayag yung pagsisinungaling, yung kasinungalingan, ay yung pagtanggi sa isang dokumentong malinaw na naipakita natin. Kapag itinanggi nila yung ebidensya mga kapatid, kahit nasa harap na ang pagtanggi mismo, ang kasinungalingang nahayag. Di ba? O, balikan natin. Eto, pagkita natin. Sila mismo, binasa nila yan. Kung wala akong kopya, paano natin maipakita dito? Itong binasa natin. Yun ang binasa natin. Na sila mismo nahirapan yan, di ba? Okay. Anong masasabi ninyo mga kapatid sa pahayag nitong mga kaanib ng INC? Patuloy natin ang kanilang argumento. Pahina ng pasugo na yan, Kuya Proto. Ano na? Nakamute po kayo. Sorry po, Kuya. Ito po ang aklat, ito po yung pasugo na February 1977, page 7. So binasa nila. Kaya kung ang sabi nila, wala akong kopya, ba't sila mismo natataranta nang ipinakita natin yan sa publiko? Ba't ni-research nila? At may pahayag pa sila. Pag sabi ko, 1977, anong sabi nila? Hanapin niyo yung pasugo 1997. Nako, ang layo. Di ba? Di natataranta na. Ngayon, ang tanong mga kapatid, tinututulan ba yan ni Mr. Tomas Katangay? Wala kayong makita sa pasugo niyan. Tuloy natin. Author po, nakipalakihan po ako. Bumalik sa maliit po. Ayan. Ang author po ng article na ito, ang kapatid na Tomas si Katangay. Yun, tama. Ito po, sinasagot ni Tomas Katangay ang aklat na sinulat ni J.W. Roberts. At ang binasa... Well, kung sinagot ni Tomas Katangay ang kotisyon na yan ni Roberts, ipakita ninyo sa pasugo na yan, pasugo
Pebrero 1977, pahina 7. Yung sinabi ni Roberts na ang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, mga erehe. Tanong, asan mabasa sa naturang pasugo na sinabi ni Tomas Katangay, hindi totoo ang pahayag ni Roberts na ang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos ay mga erehe? Wala kayong mabasa diyan. Pangalawa, kung sinagot ni Tomas Katangay ang kotisyon na yan, na nagsabi na si San Ignatius, obispo ng Antioquia, alagad ni San Juan. Sige nga, pakita ninyo. May kopya ako. Sabi pa, wala akong kopya. Saan mabasa sa naturang pasugo kung sinagot niya, na sinabing, hindi totoo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Evangelista. Wala kayong mabasa niyan. Di ba? Tuloy natin, tuloy. Ni Talibong, ang totoo, binasa din naman ni Talibong pala na the author. Ayun po. Oh, binasa ko talaga. Binasa ko talaga. Dahil nakasulat kotisyon yan sa pasugo ninyo. Di ba natataranta na sila? Yang nauna na paragraph, the author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. Ano yung aklat, ano sinasabi ng aklat ni J.W. Roberts na yun ay sweeping conclusion? Ayan po. Ang sabi dito, after New Testament times, many heretics. Sandali, may nabasa ako dito. Kasi sa hirap, sabi ni Hodsam, sa hirap ng sakit niya, sino ba ang dumadalaw at sumusuporta sa kanya? May Katoliko bang dumalaw? Yes. Kahit na si Bishop Socrates Villegas at ang mga Carmelites. Ang problema lang, dahil pati na Iglesia ni Manalo, nagpapahid siya ng langis na alam naman natin na ang Iglesia ni Manalo ay hindi tunay na Kristiyano. Di ba? Okay, tuloy natin. Those who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were... Oh, so binasa nila sa pasugo na yung hindi tumanggap na si Kristo ay Diyos, yon ay mga bulaang mga ngaral. Okay, kung sinagot yan ni Tomas Katangay, asan na bahagi sa pasugo sinabi niya, hindi totoo na bulaang mga ngaral ang naniniwala na si Kristo'y hindi Diyos? Wala kayong mabasa niyan. Walang rebuttal si Tomas Katangay. Sa sinabi ng naturang kotisyon na si San Ignacio alagad ni San Juan. Wala. discovered by believers like Ignatius 110 AD and Polycarp who were followers of the Apostle John. Tapos kinuha yung aklat, yung page, Roberts, page 5. Kaya nakalagay dyan na Roberts, page 5, mula kasi yan sa aklat ni J.W. Roberts. Hindi po yan ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo. At hindi yan ang sinabi ni Katumasi Katangay. Nakakatawa talaga ito. Una, inamin mismo nila na ang nagpahayag ay kotisyon yan Mr. Tomas Katangay mula sa aklat ni Roberts. At sinabi rin nila mismo sinagot daw ito ni Mr. Tomas Katangay. Ngunit ang tanong ay hindi nila talaga masagot. Kung totoong sinagot yan o kinontra ni Mr. Tomas Katangay ang sinabi sa aklat ni Roberts, bakit sa mismong pasugo na iyon, hindi niya malinaw na tinututulan ang pahayag na sa San Ignacio ay alagad ni San Juan? Wala kayong makita dyan. Kaya, mga punto ng lohika, mga kapatid, ang kotisyon ay malinaw na ipinakita. Walang annotation, walang footnote o paliwanag sa pasugo na nagsasabing mali
ang pahayag ni Roberts na si San Ignacio alagad. Wala yan. Kahit basahin pa nila. So, walang salita na pagtutol mula kay Mr. Katangay. Tulad sa pagsabing, hindi totoo ito. Di ba? Ito ay maling claim at taliwas sa pahayag nila na sinagot. Dahil wala talagang sinabi si Mr. Katangay na hindi totoo ito, taliwas ito sa ating paniniwala, hindi tunay na alagad siya, at ang katotoo, alagad siya ni. O, yun, dapat. So kung tunay na tinututulan ni Mr. Tomas Katangay ang pahayag na yan, na siya mismo ang nag-quote, dapat malinaw ang koreksyon. Lalo na seryosong usapin sa kasaysayan ng Kristyanismo yan. Ang simpleng pagsabi nilang, kotisyon lang yan. Hindi sapat kung ang tamang kasunod, mga kapatid, ay wala talagang paglilinaw, walang pagkontra, di ba? So kung walang paglinaw sa pagtutol sa kotisyon ng pasugo, ang natural na nagbasa, yung mga mambabasa ay pagsang-ayon o pagtanggap sa impormasyon na nailathala. Hindi pwedeng retroactive explanation lang, mga kapatid, pagkatapos na bisto, di ba? Kaya inuulit ko ang tanong. Kung mali talaga ang claim, ang quotation na si San Ignacio ay alagad ni San Juan, bakit hindi ito itinuwid ni Mr. Tomas Katangay sa pasugo na yan? Maghanap kayo ng pasugo na nagsabi na hindi totoo talaga na si San Ignacio ay alagad ni Tomas Katangay. Sige nga, maghanap kayo. Wala kayong mabasa. Na tinututulan na si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan. Wala kayong mabasa yan na tinututulan yan ni Katangay. Yan. Ang malinaw, mga kapatid. Tuloy natin. Ang ginawa po ni Tomas C. Katangay, inilantad muna ang argumento ni J.W. Roberts, saka sinagot. At ang totoo nga po, sa pagpahayag ni Tomas C. Katangay sa unahan, gumawa ito si J.W. Roberts na the author ng What Think Ye of Christ ng sweeping conclusion. Quotation po yan mula sa aklat ni J.W. Roberts. At sino ba itong si J.W. Roberts? Isang evangelical po ito. Protestante. Opo, hindi po ito Iglesia ni Cristo. Kaya ito si Talibong talaga, natural magkukot ang ministro, yung author ng pasugo, para may sense ang kanyang pagsagot. Para may sense. Kasi pag hindi niya kinot yung argumento ng kalaban sa aklat niya, una, pararatangan tayong gumagawa lang tayo ng strawman argument. Di po ba kayo, Robin? Tama po yun. Di mo inilabas yung totoong argumento ng kalaban, at ang totoo niya, verbatim yung word for word yung pagkakakote. Bakit ginawa yan ni Tomas Katangay? Para wag tayong paratangan ng strawman argument. Wala tayong binago sa pahayag ni J.W. Roberts. So wala kayong binago sa pahayag ni Roberts, W. Roberts. Ang tanong dito, may pagtutol ba si Tomas Katangay na hindi totoo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan? Wala. At ayon sa argumento nila, natural naman umano na may quotation para may sense umano ang sagot. Yun ang pahayag ng taga-The Revelers na kaanib ng INC. Dapat daw may quotation ang ministro sa aklat para may sense ang sagot. Pero napakalinaw ito. Huwag ninyong ilihis o iwasan ang punto ko. Kung talagang may sense ang ipinaratang ninyong sagot ni Mr. Tomas Katangay, asan sa pasugo ang mismong
Ang mismong quotation na tinututulan ni Katanga, yun ang punto. Asan ang pahayag na si San Ignacio hindi alagad ni San Juan Apostol? Ipakita ninyo ang eksaktong sipi. Ipakita ninyo ang pahina, ang issue mismo sa naturang linya, di ba? Huwag palabasin na mali ang quotation. Si Mr. Tomas Katangay mismo ang sipi niyan. Kung wala naman siyang tahasang pagtutol sa nakasulat na si San Ignacio ay alagad ni San Juan, kahit sila nahirapan, di nila na yan naipakita, di ba? Oh. Kaya sa Cebuano pa at Tagalog, ang hirap talagang magkalisod-lisod. Tuloy natin. So, sinasabi mo ba, Kuya Proton, si Wendell Talibong ay isang napakasinungaling na tao? Ay, opo, kuya. Oh, ayan. Kaya, mapansin ninyo dito mga kapatid, na puro atake personal, di ba? Ang katanungan kung asan tinututulan, gusto nila palitaw na nagsisinungaling ako. Ngayon, sino nga ba talaga ang tunay nagsisinungaling mga kapatid? Bakit? Isipin ninyo. Isipin ninyo. Bakit tinatalakay natin si Saint Ignacio? Si Saint Ignacio, nasa ikalawang siglo siya, 2nd century. Pero sa aklat ni Mr. Feljon Fuentes, na ministro ng INC, alam nyo ba, imagine, ito malinaw na pagsusuwagan. Napakalinaw talaga na pagsusuwagan, pagkukontrahan sa pahayag ng INC. Bakit? Gusto nilang ipalitaw na ang Simbahan Katoliko ay itinatag ni San Ignacio sa ikalawang siglo. Pero sa aklat ni Mr. Feljon Fuentes, na isang ministro, ang Katoliko daw ay maitunton sa unang siglo. So, kung ang panindigan ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, si San Ignacio ng Antioquia, ang nagtatag sa Simbahang Katoliko noong ikalawang siglo, malinaw ang pagsusuwagan, mga kapatid. Bakit? Dahil sa pasugo mismo, Marso-Abril 1987 sa pahina 4, ang may akda ay si Feljon Fuentes. Ano ang nakasulat? Ito po ang nakasulat, mga mahal na kapatid. Di nila ito matutulan. Ito. Pahina 4. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. See? Nasa pasugo magazine nila yan. Ibig sabihin, kung 1st century, unang siglo, naugat ang Catholic Church, hindi maaring itatag ito ni San Ignacio sa ikalawang siglo, 2nd century, di ba? Hindi pwedeng parehong totoo ang dalawang pahayag na nagkasalungatan, mga kapatid. Nakakagulat talaga ang timeline na ibinigay nila. Nagsusuwagan, nagkukontrahan. Kaya alin ang dapat paniniwalaan? Alin ang dapat paniniwalaan sa kanilang argumentong ito? Ang akusasyon na si San Ignacio ang nagtatag sa Simbahang Katoliko sa ikalawang century? 2nd century? O ang paratang na pag-amin sa pasugo magazine nila ni Feljon Fuentes na ang Iglesia Katolika ay maitunton. Kailan? Sa unang siglo, 1st century. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back to the 1st century. Kaya, very simple na lohika, mga kapatid. Kung tama ang pasugo, 1987, bagsak ang paratang laban kay San Ignacio na founder daw ng Simbahang Katoliko. Kung ipipilit nila ang paratang na si San Ignacio ang nagtatag sa Simbahang Katoliko, abay,
Taliwas ito sa sariling publikasyon nila sa Pasugo, 1987. Ni Feljon Fuentes sa pahina 4, Marso Abril 1987, pahina 4. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back to the first century. Kaya hindi maaring magsabay ang dalawang panindigan, mga kapatid. Kailangang pumili. At ayon sa ebidensya nilang sarili mismo, first century nakaugat ang simbahang Katoliko. Kaya, sinong paniniwalaan natin? Si Feljon Fuentes na first century nakaugat na ang simbahang Katoliko? O si Ramel Parba na ang nagtatag daw ng simbahang Katoliko ay si San Ignacio? Salungatan kung kailan na itayo ang simbahang Katoliko. Paano ipaliwanag ito sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Bakit? Meron pa. Natayo daw umano ang simbahang Katoliko. Kailan? Sa ika-5 siglo. Iba na naman. May pahayag sila ika-5 siglo. May nagsabi din ika-6 na siglo. Kontra-kontra talaga. Ano ba talaga, kuya? Isa sa malinaw na palatandaan, mga kapatid, ng pagsisinungaling ay kapag nagkasalungatan yung sariling pahayag. Di ba? Kapag nagkasalungatan yung sariling pahayag, ito mismo ang makikita na panindigan ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo tungkol sa pagkatatag ng simbahang Katoliko. Bakit? Una, matagal nang itinuturo ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na ang simbahang Katoliko daw ay naitatag lamang sa ika-2 siglo at karaniwang iniugnay nila si San Ignacio, obispo ng Antioquia, isang paratang na paulit-ulit na ginagamit laban sa simbahang Katoliko. Ikalawa, si Feljon Fuentes na isang ministro ni Felix Manalo sa INC. Hindi maitanggi na ang simbahang Katoliko ay maitunton o mano sa unang siglo. Ibig sabihin, inaamin mismo ng isang ministro na may historical continuity ang simbahang Katoliko mula pa sa panahon ng mga apostol. Di ba? Ano ito? Mali ito? Pakita natin uli. Mga INC, ito tingnan nyo sa pasugo ninyo. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Pakita ninyo. Sa inyo yan na pasugo. Ano yan? Mali yan? Meron pa. Lalong magiging malinaw ang contradiction kapag binasa ang pasugo mula sa Hulyo. Baka sabihin na naman nila, walang kopya si Talibong. Hulyo 1951. Ito, ang lahat na ito ay 1951 na labas na pasugo. Tingnan niyo ang Hulyo 1951 na pasugo na ang may akda ay si Mr. Marcelino Francisco. Kung saan isinulat niya na ang simbahang Katoliko ay naitatag. Kailan? Ika-5 siglo daw. Nako, iba na naman na kontrahan. Ito. Basahin ninyo. Anong sabi ni Mr. Marcelino Francisco? Sapagkat ng matatag ang Iglesia Katolikay noong ika-5 siglo, matagal nang patay ang mga apostol ni Kristo. Nako, ika-5 siglo na naman. Ano ba talaga, kuya? Kaya malinaw ang tanong. Ika-2 siglo ba? Maituntun sa unang siglo ba? O ika-5 siglo? Mga kapatid, isip-isip naman kayo. Di ba? Ang ginamit nating ebidensya, kanila mismong pasugo. Hindi maaring tatlo na nagkasalungat na pizza, mga kapatid, ay sabay-sabay na maging totoo, di ba?
Kung pabago-bago ang sinabi, depende sa kausap o sa panahon, mga kapatid, malinaw na hindi ito katotohanan, kundi pagpakalat ng fake news. Pagpakalat ng kasinungalingan. Kaya, hindi nagkakasulungatan, mga kapatid, ang katolikong panindigan. Iisa lang ang tuloy-tuloy na turo na ang simbahang katoliko ay nagsimula sa mga apostol noong unang siglo. Kaya doon pasok ang sabi ni Mr. Feljon Fuentes na I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back to the 1st century. So ang nagkukontrahan na mga publikasyon at pahayag ng INC ay katibayan sa pagpakalat ng kasinungalingan. Sa ganitong usapin, mga kapatid, ang tanong ay hindi kung alin ang sinasabi nila ngayon, kundi kung bakit pabago-bago ang kanilang pahayag laban sa simbahang katoliko. Hindi lang yan. Ito pa, para bang nakalimutan nila kung ano ang unang mga pahayag, yun ang resulta pag walang dugma. Bakit? May aklat si Felix Manalo. Anong pamagat? Ang sulo. At nagbabanggaan talaga ang pahayag mismo sa punto ni Felix Manalo. Kung nagkakasulungat ang sariling sinabi ng INC sources, mga kapatid, hindi talaga sabay-sabayng tama ito. Bakit? Una, ayon sa kanilang aral, ang simbahang katoliko itinayo ni San Ignacio, 2 siglo. Ibig sabihin, 2nd century ang pitsa. Ang problema, si San Ignacio, obispo sa Antioquia, na namatay sa taong 110 Anno Domini, ay hindi nagtatag ng bagong relihiyon. Gumagamit lang siya ng salitang Catholic, Catholicos Universal, bilang paglalarawan sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit, ayon naman kay Feljon Fuentes, matuntun daw sa unang siglo ang simbahang katoliko. Ibig sabihin, 1st century ang pitsa. Salungat agad sa 2nd century na claim nila ni San Ignacio. Pero may iba pang pahayag. 5 siglo, ibig sabihin, 5th century na naman. Bagong pitsa. Panibagong kwento na naman. Ayon kay Mr. Felix Manalo, na kanilang founder, kanilang anghel, sa aklat na ang sulo sa ikatitiyak na Iglesia Apostolika Katolika Romana, sa pahina 29-30, ano ang mabasa? Alam ko mayroon silang kopya nito. Ha? O, tingnan ninyo. Panibagong pagsusuwaga naman. Bakit? Ito ang mabasa. O, ang ginamit yan, ang pitsyang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig, Kristyanismo. Ito ang pagpapakilala ng tiyak na pagpasok ng iglesia ng mga Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nako! Bago na naman! Ha? Napansin niyo? Ibig sabihin, 325 Anno Domini, 4th century yan, 4 na siglo. Nagsimula daw ang simbahang katoliko. Pero ito mismo ay tinatawag na historical error. Bakit? Ang konselyo ng Nicaea sa taong 325, hindi yan nagtaguyo ng bagong relihiyon, kundi naglinaw sa doktrina laban sa Arianismo, na ang panibagong Arianismo ay ang iglesyang tatag ni Felix Manalo ngayon.
May mga Kristiyano na bago pa ang 325 Anno Domini. Kaya nga sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181, ang mabasa natin, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was, first, the Catholic Church did not accept the Roman Emperor as God. Did not accept the Roman Empire. Oh, so ang Katoliko talaga ang inaatake before the conversion of Emperor Constantine. Kaya malinaw mga kapatid na ang ginamit nila malinaw yung history ginawa nila na history. Kaya ano ba talaga? Ano ba talaga? Di maiwasan talagang maitanong natin. Hindi iisa ang kwento ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo tungkol sa pinagmula ng Simbahang Katoliko. Kay Phil John Fuentes na kanilang ministro, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back to the 1st century. Pagdating naman ni Parba, si San Ignacio ang founder ng Simbahang Katoliko, 2nd century. Pagdating naman ni Felix Manalo sa kanyang aklat Pasugo, ang sulo, 4th century na itatag ang Simbahang Katoliko. At mayroon namang nagpahayag 5th century na itatag ang Simbahang Katoliko. So kung totoo ang isang pizza, ibig sabihin mali yung iba. Kung pabago-bago ang pizza, abay mali ka na mga kapatid, hindi historical ang batayan, kundi fake news. Diba? Kaya, ang logical na konklusyon, ang Catholic Church, hindi itinatag sa isang pizza. Batay sa kanila. Pero, ang Simbahang Katoliko nagsimula sa unang siglo, kaya tama yung sinabi ni Mr. Phil John Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back to the 1st century. Di ba? So, hindi mo kasalanan mga kapatid kung nalito ka at nagulo ka sa sariling claim nila. Sa pahayag at sa debate, ang mga magkasalungat na pahayag ay hindi pwedeng gawing matibay na ebidensya. Di ba? May iba namang silang pizza na sinabi. Ano? Ito. Isang aklat na naman ni Felix Manalo. Pansinin niyo ha? Isang aklat na naman. Ito, Napansin niyo, ang aklat na itong pamagat, mga katotohanang dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ni Felix Manalo sa pahina 13. Bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Tinayo sa ikapagkaisa ng Imperyo Romano at ng Iglesia sa layong magkaroon ng kapayapaan sa panahon ng Emperador Justiniano I. Napansin ninyo mga kapatid? Iba na naman. Hindi iisa ang kwento sa pinakita ng INC tungkol sa pinagmula ng Simbahang Katoliko. Kapag pinagsama-sama natin ang iba't ibang pahayag nila, nagkasalungatan talaga ang pizza. Bakit? Ulitin natin, may pizza na ginagamit ng INC, hindi talaga nagkatutugma. 1st century, ayon kay Phil John Fuentes. May nagsabi, panahon raw ng mga apostol nagsimula ang Simbahang Katoliko, pero hindi nila maipaliwanag kung bakit ito mali ang pahayag ni Phil John Fuentes na umiiral na sa 1st century. Problema, kapag 1st century, apostolic period yan. Panahon yan ng mga apostol. Pagkatapos, sinabing 2nd century panahon ni San Ignacio. Tinuturo nila na si San Ignacio, obispo sa Antioquia, yun daw ang nagsimula sa Simbahang Katoliko. Si San Ignacio ang unang gumagamit sa terminong Catholic.
Simbahang Katoliko noong 107 Anno Domini. Pero hindi siya ang nagtayo sa bagong simbahan. Ginamit niya ang Catholic para ilarawan ang nag-iisang pandaigdig na simbahan na umiiral na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Pagkatapos, sinabi naman ni Felix Manalo sa kanyang aklat, 4th century, 325. Ito ay pinakilala na buo ang konsilyo ng Nicaea, First Council of Nicaea. Ang konsilyo ng Nicaea sa taong 325, hindi yan nagtatag ng iglesia, kundi naglilinaw ng doktrina laban sa Arianismo na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. So kung ang simbahang Katoliko, mga kapatid, ay itinayo sa 325, ngayon, sino yung nagsimula sa first century, second century, and third century? Di ba? Meron pang 5th century, 6th century, sa panahon ni Justiniano. Abay, napakagulo na paliwanag sa INC ito. Ayon sa libro nila, ang katotohanan dapat malaman ukol sa Iglesia Apostolika Katolika Romana, pahina 13, itinayo daw sa ikapag-iisa sa Imperyo Romano at ang Iglesia panahon ni Emperador Justiniano I. Si Emperador Justiniano I sa panahong 527 Anno Domini, 565 Anno Domini. Malaking problema ito. Bakit? May simbahan na bago pa si Emperador Justiniano. May mga papa na, may mga obispo na, may mga martir na, may mga konsilyo na sa simbahang Katoliko bago pa ipinanganak si Emperador Justiniano. Ang ginawa ni Emperador Justiniano, kung sundin natin ang kasaysayan, history, hindi yung sarili nilang history, ay pinalakas niya yung umiiral na simbahan. Hindi siya nag-imbento ng bagong relihiyon. Kaya ano ba talaga ang historical na katotohanan? Ang Katoliko ay hindi itinayo sa iba't ibang pizza, di ba? Nakatatawa, di ba? Nagsimula daw sa 1st century. Pagkatapos, 2nd century. Pagkatapos, 4th century. Pagkatapos, 5th century. Meron pa, 6th century. Meron pa, 19th century. Oh, ano ba talaga? Bakit pa bago-bago ang pizza ng INC? Dahil walang solidong historical na batayan. Nagbago-bago talaga, mga kapatid, ang kanilang aral at tuligsa sa simbahang Katoliko. Dahil hindi history ang kanilang pinagbatayan, kundi sariling history. Hindi pwedeng 1st century. 1st century, natagkatag ang simbahang Katoliko. Pagkatapos, 2nd century naman bukas. Pagkatapos, 4th century naman. Pagkatapos, 6th century naman. Kapag bago-bago, mga kapatid, yung kanilang pahayag, malinaw. Hindi kasaysayan, kundi nagkakalat ng kasinungalingan. I am Catholic, I am alive, I